So, muli po, magandang babae kami. Then, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang busog po kayo lahat Sino pong nabusog? Thumbs up nga, yung mga nabusog. Hindi masarap yung pagkain. Hindi, joke lang. Ayan, so bago po natin tawagin yung worship team, mag-recap po muna tayo ano ang pinag-aralan natin kanina. Ayan po, purihin po ang Panginoon dahil patuloy po na nire-remind po tayo ng Panginoon. Grace. Ayan po, na nire-remind po tayo ng Panginoon na ikaw at ako ay pinili. Amen po, nasabi nga po kanina, may tatlong A na ibig sabihin, anointing. Ano po yung una? Appointment. Sabi nga po, ito ay sacred appointment. Ito ay mahalaga sa Panginoon at nire-require ng Panginoon yung paggalang, yung pagsunod ng bawat isa sa atin. At sa bawat isa po sa atin, mahalaga na sa appointment ay hindi tayo nalilate. Nagagawin natin lahat ng effort para makasunod tayo. Amen po, na pilitin nating makasunod sa timeline ng Panginoon. Pilitin nating makasunod sa itinerary na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen po, na sa bawat isa po sa atin, dumaan man po kung ano man yung mga darating na distractions. Ang sabi nga po, abide permanently. Amen? Na-expect ng Diyos na kahit anumang bagyo, anumang magkaroon ng distraction sa atin, na-expect ng Panginoon na mananatili tayo sa calling natin. Dahil ang calling po natin ay walang atrasan. At ang number 2 po, ability. Amen po. Andoon po na sa bawat isa po sa atin, na once na nandun tayo sa pagsunod, makikita po natin yung glory, yung kapangyarihan ng Diyos na sinasamahan na po tayo. At ang last po na A ay Aarap tayo sa Diyos. Amen po. Daratingan tayo. Paghahanapin tayo ng Diyos ng bunga. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin, patuloy po tayo na sumunod sa mga bagay na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Ayan. So, bago ko po ulit sila tawagin, bigyan lang po ako ng update. Alam niyo po ba na sa Albay, ngayong time na to ay signal number 5. Sabihin mo nga, 5. Ayan. Kalahin nyo may signal number 5 pala. Pero alam nyo po, nag-uusap kami kanina. Siguro it's time na magkaroon na tayo ng church sa Albay. Saan yun? Bicol? Area. Bakit? Kasi alam nyo po yung mga kahapon, ang sabi Quezon, yung tatamaan ng bagyo. Pero iniwala po ako na ang panalangin natin ay tumatalab. Amen? Alam niyo po yung mga kapatiran natin sa Tigalan, pinapalikas po sila. Kung nabasa niyo po yung testimony ni Pastora Giselle. Pero alam niyo po, ang sabi ng mga kapitbahay nila, buti na lang nagstay kayo kasi may tagapanalangin sa lugar natin. Amen? At ito po isa nagagawa ng anointing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Binaba na po nila. Hindi na siya super. Typhoon na lang. Diba? Dito sa amin, wisik lang yung wisik. Ayan, pero nagagawa po yan. Bakit? Kasi meron tayong makapangyarihang Diyos. Ayan. So, patuloy lang po tayong manalangin. Pag-pray po natin yung bansa po natin. Manatiling po tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen. So, sige po, tayo na po tayong lahat. Tinatawagan ko po yung papa-worship sa Amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, ngayon po ay aarap. Aarap tayo sa Lord. Ngayon po. Yun po. Seriously speaking po, no? Tayo po ay accountable po sa anointing na binigay po sa atin ng Panginoon. Amen po? Ayan. So, sige po, handa na po magpuri lahat. Amen. Ayan po. Kaway-kaway. Kaway! Ayan. Hindi ko kayo nakikita lahat. Ayan. Pero, mga nasa Zoom po, kaway. Ayan. Purihin po ang Panginoon. So, sige po. Handa na po tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Ayan. So, sige po. Sabihin po natin sa Panginoon, napakasarap
umawit na kami. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman, umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka at makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago. Makapiling ka at makasama ka. Ang makapiling ka at makasama ka. Ang makapiling ka at makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka babago. Ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at hindi ka nagbabago, babago. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, na Lord, Ikaw, noon, ngayon, at magpakailan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Lord, alam namin, Panginoon, na kung paano ka kumikilos noon, paano ka kumilos noon, kumikilos. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy. Awitin namin. Pinataas namin sa iyo, Panginoon, O Diyos. Saya mo, Panginoon, nang muli, Panginoon, ay awitan ka namin, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, Panginoon, O Diyos. Sige po, Jesus, kay buti mo. Diyos kay buti, Jesus, kay buti mo. Jesus kay buti, Palagi kang tapat. lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus kay buti mo, Hindi po, Jesus, kay buti mo. Jesus kay buti mo, Jesus kay buti mo. Palagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus kay buti mo, Ang kabutihan mo. ang kabutihan mo ay tunay na dakila. Kahapon, ngayon, at kailan pa man,
walang hanggan. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, ang laman ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay buti mo. Sa muli po, awitin natin, Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Palagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Kabutihan mo. Ang kabutihan mo ay tunay na dakila. Kahapon, ngayon, at kailan pa man, pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo, banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Sabihin po natin sa Panginoon, kay sarap damhin. Kay sarap damhin ang pag-ibig, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mo, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay buti mo. Ay tunay na. Ay tunay na walang kapantay. Kay buti mo. Ay tunay na. Ay tunay na walang kapantay. Kay buti mo. Hallelujah, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay, Lord, na yung pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, Lord,
ay walang kapantay, Panginoon o Diyos. Doon, Lord, na nag-fail kami, Panginoon. Ngunit, Panginoon, doon, Lord, yung katapatan mo, yung pag-ibig mo, Lord, para sa amin, Panginoon o Diyos. Tunay, Panginoon, na hindi mo pabayaan, Panginoon o God. Salamat, Panginoon, at Lord, sa pagpapatuloy, Lord, ng aming camp, Panginoon, ngayong tanghali, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy na kausapin mo kami, Panginoon o Diyos. Patuloy, Lord, na kausapin mo kami, Lord. Gawin mo malinaw sa amin, Lord, yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy, Lord, binabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Po, narito po tayo isa po. At nasa daw po tayo. Simulan po natin sa verse 26. Sabi niya, I write this to you, dito po ko sa Amplified Version, with reference to those who would deceive you, seduce and lead you astray. Ngayon, actually ito pong verse 27, sinabi niya na in reference doon sa, dito sa verse 26, na sabi niya, may mga tao na gusto manligaw sa inyo. Paano mo malalaman kung totoo ba itong taong ito o totoo ba itong tinuturo sa iyo? No? Kasi ang sabi niya, ito po, ang sagot niya ay verse 27. But as for you, the anointing, no? But as for you, the anointing, the sacred appointment, the unction, which you receive from Him abides permanently in you. Yung anointing na yun ang na nasa iyo, na mag-stay siya forever sa iyo. No, permanently. Sabi niya ganun, so then you would know, you have no need that anyone should instruct you. Ibig sabihin, hindi na kailangan may magsabi pa sa iyo kasi doon sa loob, alam mo na. No? Alam mo kung niloloko ka nito o hindi. At alin po yun? Yun yung anointing. Sabi niya ganun, but just as His anointing teaches you concerning everything. Everything. Hindi lang sa ministry, kundi sa personal mong buhay, may promise siya na merong magtuturo sa iyo. Ang translation po sa Tagalog ay ang Espiritu ng Diyos. Pero dito po sa Amplified Version at sa English versions, sabi niya, yung anointing, ano? Teaches you concerning everything and is true and is no falsehood. Sasabihan ka niya ng totoo. Malalaman mo kung may nandideceive sa iyo, may nanloloko sa iyo, may nagsisinungaling sa iyo. Yung anointing ang magtuturo sa iyo. At ito pa, sabi niya ganun, so you must abide in, live in, never depart from Him, being rooted in Him, knit to Him, nakatahi ka sa Kanya. Just as His anointing has taught you to do. Tingnan niyo po, no, sabi niya gano'n, tuturuan ka ng anointing na huwag ka umalis kay Lord. Tuturuan ka niya. Ay, ang Panginoon po ay gentleman. Ano ibig sabihin nito? Hindi kanya po pwersahin eh. Kung ayaw mo, wala rin siyang magagawa. Eh, ang Diyos po ay nasa demokrasya rin. No? Eh, iingatan niya yung karapatan mo. Sa totoo lang, eh, hindi man magandang pakinggan ito, pero poproteksyonan pa rin ng Diyos yung karapatan mo magkamali. Pero nasa iyo ang problema kapag ginawa mo to. I-guide ka niya, sasabihan ka niya, hindi siya magkukulang. Pero kung ayaw mo, iingatan pa rin ng Diyos yung karapatan mong tanggihan siya. At yun ang bunga ng mga tao na nagpunta sa impyerno. No? Ito pong anointing na ito, sabi niya, tuturuan ka concerning everything. Ulitin ko po, hindi lang sa ministry mo, kung hindi, pati sa personal na buhay mo. Ituturo niya sa iyo yung dapat mong daanan hanggang sa paakyat yan sa buhay. Kagabi po, nagbanggit po ako sa inyo na
yung isang example nung isang Kristiyano na nanonood ng teleserye na ang sinabi ng Diyos sa kanya, huwag ka nang manood. Hindi niya maintindihan bakit. Pero sumunod po siya ron. Ano ang nangyari? Later on, nalaman niya na ito palang cast ng teleseryeng ito ay gumagamit ng witchcraft para sumikat. At ayaw ng Diyos na kinakain mo yung binibigay nila. Ayaw ng Diyos na na-expose ka doon sa witchcraft na yon. Kaya pinatigil siya. At yun po yung anointing na nagsasabi sa iyo na umalis ka riyan. Pero dito po sa anointing na to, ang part natin ay sumunod. Kailangan mong makinig at sumunod. Alam niyo po ba na nakalagay din dito sa Biblia na ang anointing na to ay tuturuan kang sumagana. Tuturuan ka niya ng mga bagay para sumagana ka. Iga-guide ka ng Diyos o ng anointing na ito doon sa mga tamang desisyon para ikaw ay sumagana. Mga kapatid, gusto ko pong banggitin sa inyo na ang sign po ng prosperity, yung true prosperity, ay hindi pera. Kasi ang unang nag-offer nito dito sa New Testament ng pera ay si Satanas. Sabi niya, kung sasambahin mo ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ito. Hindi po sign ang kayamanan na pinagpapala ka. Part lang yan. Kasi ang true sign ng prosperity ay na kay Lord ka at pinagpapala ka niya dahil na kay Lord ka. Kasi may mga tao po na maraming pera pero wala kay Lord. No? Alam niyo ba, sa mga kumpanya po sa ibang bansa, makikita mo yung isang malaking plaque. Ibig sabihin ng kumpanya, powerful ito, yung tinutukoy ko pang specific, no? Powerful itong mga companies na ito, at influential. Pero doon sa opisina nila, merong malaking plaque na nakalagay ay Satan is Lord. Ngayon, bakit? Kasi sinabi ni Satanas na kung paglilingkuran mo ko, payayamanin kita. Kaya itong mga kumpanyang ito, nagyayamanan. Okay. Yung empleyado ron ay walang pakialam. Basta ang importante, kumita sila. No? Kaya, at bago sila minsan mag-meeting, nagko-confess daw na sila na si Satanas ang Panginoon. Ngayon, in return, pinagpapala sila ni Satanas. Naalala ko po yung kwento noong unang panahon, yung pong isang stall ng burger. No, nagtitinda ng burger. Meron daw siyang nakitang may nagpakita raw na duwende sa kanya. Ngayon, sabi daw nung duwende, kung ilalagay mo ko sa business mo, yung picture ko, ilalagay mo sa business mo, payayamanin kita. Ang ginawa po nitong taong ito, yung tindahan niya ng stall ng burger, nakalagay yung yung picture ng duwende ron. Yumaman naman siya, pero may kapalit yan. Hihingi ng bayad ang dyablo kapag ka ine-employ mo siya. Kapag ka kinukuha mo ang serbisyo niya para payamanin ka, hihingi ng kapalit yan. At mataas po ang presyo. One day, hihingi niya ang pamilya mo. At wala kang magagawa. No? Minsan, pinaalbularyo mo yung pamilya mo. Hihingi ng kapalit yung espiritu na nanggamot dun sa anak mo. Nagkaroon ng sakit yung anak mo, pinaalbularyo mo. Ngayon, gumaling, wala pong libre. Si Satanas po, mandaraya. Ididisip ka niya ngayon. Kumbaga, kunin mo ngayon, pay later. Ganyan ang kasalanan eh. At one day, makikita mo na lang, sinisingil ka na niya doon sa buhay ng anak mo. Wala na, hindi na gumagaling. At magkakaroon siya ng karapatan sa iyo. Bakit? Pumayag ka eh. At isa pa, isingit ko na lang, magpapahula kayo, binibigay niyo yung kamay niyo. Para basahin. Hindi mo ba alam, yung akto ng pagbibigay ay nagsasubmit ka doon sa espiritu na nanghuhula? And one day, maniningil ang kaaway at hihingin niya yung mga mahalagang bagay sa iyo. No? Umiwas po tayo sa ganyan. Okay, balik po tayo rito. Tuturuan ka ng anointing na umiwas sa mga ganon. No, ayaw kanyang contaminated. Ayaw niya na may bahid ka ng dumi. So, ito pong anointing na ibinigay ng Diyos sa atin, ito yung mag-guide sa atin, magtuturo sa atin ng
dapat nating daanan at dapat nating iwasan. Okay, ang unang A po ay appointment. Maniwala kayo, ang daming nag-message sa akin kung ano yung number 3 na magandang term. No? Ay mamaya ko na lang i-announce kung ano yung mga ang dami, nagsabi sila na kumbaga A pa rin naman ang simula pero yung kasunod hindi. No? Okay, yung una, sabi niya appointment. Yung appointment na yun, yung message na yun, mismo galing sa Diyos, hindi sa pastor mo. Alam niyo po ba, sa totoo lang, ang pamilya po natin ay walang choice yung kapatid mo kundi tanggapin kang kapatid Bakit? Pinanganak kayo diyan sa pamilyang yan. No? Hindi tayo pwedeng mamili ng pamilya. Ganun din, tingnan mo yung katabi mo. Kahit hindi tayo magkamukha at mas cute ako sa'yo, tinalaga tayo ng Diyos, no? In-appoint tayo ng Diyos na magkasama dito sa church. Yan. No? Kagabi nga, binanggit ko po na kung talagang andun yung leading ng anointing sa'yo, pagkatapos mong maligtas, ang susunod na pagagawa sa'yo ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. No? Tingnan niyo po yan. Kaya nga, saan natin makikita ito? Magbigay lang ko ng mga references. No? Kahit isa na lang, isang reference na lang sa Acts 19. Huwag niyo na buksan, kwento ko na lang sa inyo, sulat niyo na lang. Sabi niya, pagkatapos yung ma-born again, natanggap niyo na ba? Tingnan niyo ha. Hindi kagad yung, nag-camp ka na ba? Hindi ganun O kaya, nagmerienda ka na ba? Hindi yun ang sinabi po ng Biblia. Pagkatapos mong ma-born again, ano yung susunod na tinanong niya? Natanggap mo na ba ang Espiritu Santo? So biblical talaga na after mong ma-born again, yung bautismo ng Espiritu Santo susunod. Magkaiba po ito. Yung bautismo ng Espiritu Santo, iba yan sa bautismo sa katawan ni Kristo. Ano ibig sabihin ng bautismo sa katawan ni Kristo? Ilulubog ka sa katawan niya o isasali ka sa katawan niya, magiging bahagi ka, magiging part ka ng pamilya ng Diyos. Yun nga ang ibig sabihin ng you must be born again. Okay, kapag baptize ka na sa katawan ni Kristo, bahagi na ako ng katawan ng Panginoon, ngayon, ire-ready ka na niya. Saan? Ang next step ay maglingkod ka. Kasi ang bautismo ng Espiritu Santo ay paglilingkod. May mga tao po, pagkatapos nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi maglilingkod yan. 13 years bago magising. Nakala nila, uupo lang sila at taga-amin. No, buti nga hindi pinauso ng Diyos yung plaque. Ano ba yung placard? Na kapag maganda ang pastor, susulat siya, okay, I give you 8. Tapos tataas niyang ganun. No, ano yung boxing na yung may nagtataas ng round ganito, ganyan? No. Ang next step, pagkatapos mong ma-born again, ay tumanggap ka na ba ng bautismo ng Espiritu Santo para maglingkod? Ang tubig na ibinibigay sa atin ng Diyos na kung iinumin natin, kailanman, di na tayo mauuhaw. Pang personal yon. Pero kasi merong isang tubig na lalabas mula sa iyo, hindi papasok sa iyo. No? Out of your belly shall flow, mula sa tiyan mo, dun sa loob mo, lalabas, shall flow. Saan? Sa mga tao, yun ang bautismo ng Espiritu Santo, yun yung paglilingkod. Kaya nga, sayang ang bautismo ng Espiritu Santo kung hindi ka maglilingkod. Sayang ito para sa iyo. Kasi ang gusto ng Panginoon ay maglingkod ka. At sa paglilingkod na yan, aanointan ka niya. No? Kaya nga appointment. Kumbaga divine appointment. Sabi niya rito, sacred appointment. At nililista ka. Halimbawa, sabihin natin, sinong gustong mag-aral dito ng elementary, o high school, o college, o TESDA, ano pa ba? Kung gusto mo mag-masteral sa vulcanizing, hindi ko alam. Kailangan mo mag-enroll. Kailangan mo magpirma-pirma rin o kung hindi man, kailangan nakalista ang pangalan mo. Hindi yung papasok ka na lang sa classroom. Tapos pagkatapos mo mag-aral ng 10 taon, maghahanap ka ng diploma. Ay, hindi ka nila bibigyan doon. Ay, ang isang tanong nga, paano ka nakapasok sa school? Wala kang ID. No? Yung point po rito, kailangan mo magpalista.
Sa Bible po, meron pong tinatawag na aklat ng, nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Pero meron din yung tinatawag na aklat ng pag-alaala, Book of Remembrance. Magkaiba yan, hindi natin topic yan ngayon. Pero, personal ito na pinupuntahan ka ng Diyos at sinasabi niya, I am appointing you na maging evangelist, maging pastor. Hindi po ako ang nagtatawag sa inyo. Hindi yung pastor nyo ang nagtatawag sa inyo para mag-worker, mag-gitara, mag-sermon, magturo, o anumang ministry ang hahawakan mo. Never ang pastor ang nagtatawag sa iyo kasi hindi ka namin pwedeng bigyan ng anointing kasi ang anointing mo kailangan talaga manggaling sa Diyos. Maaring padaanin niya sa mga pastor, papunta sa susunod na pastor kasi may tinatawag na transference of spirits. Na kung gusto niya yung anointing, kung gusto ng Panginoon na yung anointing ng propeta ay mapunta sa iyo, ididikit ka niya sa isang propeta. No, pero kahit na tumabi ka doon sa propeta at ikis-kis-kis-kis mo yung kamay mong ganyan, no? Babatukan ka lang noon. Hindi ta-transfer ang anointing sa iyo kung ayaw ng Diyos at kung wala kang calling ng Diyos, no, sa lugar na yon. Ito pong anointing na to ay personal na calling from God. Ulitin ko, hindi ito galing sa pastor. Hindi kami nag-i-invite sa iyo na maglingkod ka. Kasi hindi kami ang magpapasweldo sa iyo sa spiritual. Maaaring bigyan ka namin ng allowance. Pero ang talagang magkausap mo dito, hindi kami, kundi ang Diyos. Ngayon, ito po kapag ang Diyos ang kausap mo, siya ang magbabalik sa iyo at magsusupply ng kailangan mo. Alam niyo ba, ito pong si Elijah, natakot kay Jezebel. No? Natakot kay Jezebel, nagtatakbo. Sa sobrang bilis ng takbo niya, nalagpasan pa niya yung mga kabayong nagtatakbuhan. Supernatural. Totoo po yan, nakalagay sa Bible na tinakot siya, sabi ni Jezebel, patay kang bata ka. Nagtatakbo siya sa takot niya kay Jezebel. Katatapos lang niyang magpakita ng himala doon kay Baal. Hindi ba yung kinidlatan yung mga offering? Ngayon, tinakot siya ni Jezebel. Ang nangyari po, nagtatakbo. Sobrang bilis ng takbo niya, naabutan pa niya, nalagpasan niya yung mga kabayo. Hindi nga lang nakikita to sa Bible na parang, kumbaga, yung pag-isipan mo, ngayon nagtago ro, pinakain pa rin ng Panginoon, no? May bukal pa rin, may tubig doon na lumalabas na doon sa bukal, pinapakain siya, binabagsakan siya ng mga ibon ng Kaya kung nawala yung fried chicken mo riyan, baka kinuha ng ibon, binigay kay Elijah. Pero tingnan niyo po ito. Tumigil ang bukal, tumigil yung pagbibigay. Sabi ni Lord sa kanya, malis ka na rin. Pumunta ka dito. Nakuha niyo mga kapatid? Ang Diyos pa rin magpapakain sa'yo. Ito, no? Tingnan mo yung pastor mo. Dito sa Zoom kasi medyo late pero tingnan mo yung pastor mo. Okay, habang nakatingin ka sa pastor mo, isipin mo ito. Itong sasabihin ko. Ang magbibigay sa'yo ng allowance mo, hindi yung pastor mo, kundi si Lord. Kaya napakababaw ng mga worker na aalis kasi hindi na binibigyan ng allowance ni pastor. Hindi mo nga sa katabi mo, babaw mo, men. Kanino ka ba nakatingin? Nakatingin ka dapat kay Lord. Saka ito, nung nag-worker ka, naglingkod ka, may usapan ba kayo ni Lord tungkol sa pera? Wala. Wala kang karapatan. Pero inopen pa rin ng Diyos sa iyo na isusupply kong pangangailangan mo. Okay. So letter A, yung number 1 na A ay appointment. Ang calling mo ay manggagaling sa Diyos. No, personal ito. Ang calling mo ay manggagaling sa Diyos. Okay. Number 2, yung number 2 na letter A ay ability. Ay sa sobrang lakas po ng review natin ng konti ito. Sa sobrang lakas ng kaaway natin, it would take a superman, no, more than a superman para matalo siya. Sino yan? Si Super Christian.
At bibigyan kanya ng kapangyarihan, bibigyan kanya ng anointing na magta-transform sa iyo mula sa isang lampa na Kristiyano at papunta sa isang super Kristiyano. Alam niyo ba, nakwento ko na kanina, yung isang tao po na nakapagpalayas ng dalawa lang sila, napoposes yung isa. No? Kailangan ba 10-10? Minsan nga, nakikiliti ako sa camping natin eh. Kapag mayroong sinaniban ng masamang espiritu, grabe. Pagpasok mo rin sa kwarto habang pinapalayas yung demonyo, concert. Bakit? May tumutugtog. 10 yung nakapaligid, isa lang naman yung napoposes. Bakit kailangan mag-concert? Wala bang ticket? Sapat na ang salita ng Diyos. Pero siyempre, magtulong-tulungan tayo. Ako naman, gusto ko rin ang katulong. No? Merong tumutulong sa akin. Pero, ang pangalang Jesus sa bibig ng isang Kristiyano ay sobrang makapangyarihan. At sapat ito na palayasin lahat yan. Sabi niya ganun sa aking pangalan. Ay okay po. So kailangan mo yung ability. At eto po, gaano ba kalakas ang anointing ng isang tao? Na ano ba yung tawag dito sa variety show? Na ang basihan kung sinong mananalo, kung sino yung pinakamalakas ang palakpak. Ano bang tawag sa ganun? Yung 3 contestant, ipapatong, o siya ba, papalakpak yung tao. Okay, ngayon susunod, siya ba? Ngayon, kung mas malakas ang palakpak nung pangalawa, adi talo na yung una, di ba? Paano kung maraming kamag-anak? O di palakasan pala to. Tapos yung pangatlo, pinakamalakas. So siya ang panalo. So, pwede rin bias eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito po, kung tinawag kang magpastor ng 10, bibigyan ka ng Diyos ng anointing para sa 10. Kung tinawag kang magpastor ng 100, bibigyan ka ng anointing para maayos ang buhay ng mga 100 tao na yan. Kasama na yung mga matitigas ang ulo. No? Para sa 100. Ngayon, kung tinawag ka ng Diyos na magpastor sa 1,000, bigyan mo nga sa katabi mo, kahit pangit kang mag-sermon. At ang tawag sa iyo ng mga miyembro mo, Pastor Antok o Pastor Himbing. Kasi pag nag-sermon ka, nahihimbing kami. Wala po yun eh. Wala dun sa sabihin natin, o sino mananalo rito, kung sino, ganito po. Kapag binigyan ka ng 2, i-expect ang Diyos sa'yo na at least gawin mong 4 yan. Hindi ka niya expecting magiging 100 yan. No? Gawin mo lang yung part mo, basta wag mong itago. Okay. Ang anointing po, hindi nakabase doon sa galing mong magpaslain. Hello? Wala yan doon sa galing mong magpaslain. Naalala ko nga dati, may nagsabi sa akin inapakan ni Pastor Boy yung paa ko tsaka ako tinulak. No, ano yun? Yung kumbaga ilalagay mo yung paa mo doon sa gilid niya tapos tutulak. Judo yan. No, itutumba mo siya, ganun. Hindi po ganun. No, hindi po ako nanunulak kahit kailan. Na kung ilayans mo lang, yun ang trabaho mo, hindi mo trabahong patumbahin siya. No? Ang trabaho mo, patungan mo lang ng kamay, hindi mo trabahong pagalingin yung tao, ang trabaho mo, patungan ng kamay, bahala ang Diyos magpagaling. Trabaho mo na sabihin ang salita ng kaligtasan, trabaho ng Diyos ang iligtas sila. At wala po yan sa lakas mong magpatumba. Kasi kapag malakas kang magpatumba at saka malakas kang manulak, ay ang nakukuha po ng tao ay napakalaking bukol. Hindi po natin hinahabol yan. No? Ito po ang laki ng anointing ay depende kung ano yung laki ng pinagagawa sa iyo ng Panginoon. No, hindi ka makakapag-expect ng anointing na pang 100 kung 10 lang ang naka-assign sa iyo, pero don't worry. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. No? At, okay. So, bibigyan ka niya ng ability. Alam niyo po, nakarating po ako sa Dubai. Naimbitahan po tayo ron 2 beses. At, prominently, yan, open city nga lang, pero
Muslim pa rin yan. At ito po, iniisip ko, paano ka mag-church planting dito? Nakikita ko, paano ka hindi ka pwedeng maglakad sa kalsada na namimigay ka ng pamphlet o kaya tracts. Hindi, bawal yun eh. Tapos, ang hirap kaya maglakad doon. Bakit? Ang init. Parang 3 times ata ang init ng Dubai kaysa sa Pilipinas eh. So paano kang mag-evangelize doon? Paano kang, kung pinapunta ka ng Diyos doon para mag-church planting, paano mong gagawin yan? Yung mga pamamaraan dito sa Pilipinas, hindi pwede ron. At ang isa pong na-discover ko dito, ang tawag pala ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino ron ay kabayan. No? May nabasa ako, niloloko nila, sabi nila kabayo. Pero, hayaan na natin yun. So paano ka makakapagdala ng tao doon sa isang lugar na bawal ang mag-evangelize? Ito po, yung anointing ang sekreto mo. No? Yung anointing ang sekreto mo. Siyang magbibigay sa iyo ng pamamaraan, ng wisdom. Siyang magbibigay sa iyo ng pamamaraan para mawin mo yung mga tao at mailapit mo kay Lord kahit na bawal yan. Ganyan ang anointing. Amen? So, bibigyan ka ng ability. Kaya nga, kung ang gagawin mo ngayon, no, siguro naman, mas matalino ang Diyos sa atin. Kaya kapag nilagay ka niya sa isang lugar, please, tumigil ka nga sa kakaangal. Paano ganito? Parang kang bungangera na, puro reklamo ka na lang na gusto mo mapipi. Oh. Kapag ka in-appoint kang pastor, sa bagay, praise the Lord, mas maganda pa rin yung nahihiya ka kaysa mayabang ka. Na, sige pastor, bigyan mo ko ng 10 districts. Wow ha, tumalong ka na lang sa 4th floor. Okay. Mabuti pa rin yung mga taga-rema na nandun yung humility lang. Okay po. Ano man, saan ka man ilagay ng Diyos, andun yung kasiguraduhan na kaya mo yan. No, kaya mo yan. Ha? Ilalagay mo ko ron, utal-utal nga ako. Bakit? Sino bang gumawa ng bibig ng tao? Yung ang kabayo, nakapag-Tagalog eh. Basahin niyo sa Tagalog na Bible. No. Ikaw pa. Hindi ako marunong mag-Ingles. No? Huwag ka mag-alala. Sermonan mo ng Tagalog yan pagkaintindi ng tao, English. Problema na ng Diyos yun. No? Tingnan nyo nga, nag-speaking in tongues yung kabayo. Basta in-appoint ka ng Diyos, andun yung plano niya na magtagumpay ka. Amen? Kaya stop po yung angal-angal. Kasi ang isa sa nakakaalis po ng anointing ay yung angal. Hindi ko alam kung ang Diyos ang napikon o si Gabriel eh. Natatandaan niyo ba yun? Yung angal-angal yung tatay ni Juan Bautista? Sabi niya, paano mangyayari ito? Paano mangyayari ganyan? Alam niyo, sinasabi nila, no, kapag dumating na raw ang rapture, kukunin daw yung mga taong namatay sa dagat. No? Namatay sa dagat. Kailan? No, mga 100 years ago. Paano kung kinain na ng pating? Paano mangyayari yun? Ipaliwanag mo sa akin, pastor. Paano kinain na ng pating? Pagkatapos yung pating, kinain na rin ng ibang pating. Asan na yung daliri niya? Mga kapatid, hindi ayoko ng problemahin yan kasi mas marunong ang Diyos. Tapos sasabihin mo pang gano'n, bibigyan tayo ng bagong katawan. Paano, pastor, kung ayoko mawala yung nunal ko rito? Ang ganda kasi. Wag na nating pag-usapan yung ganyan. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung tinawag ka niya, kaya mo. No? At ang isang magandang proof nga lang dito, tama ba yung term ko? Sabi ni Moses, anong gagawin ko? No? Tumakas nga ako sa Egypt dahil duwag ako eh. Tapos ngayon, palikin mo ko sa Egypt. Sabi niya, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Sabi ng Diyos sa kanya, ano bang meron ka? Ito, hindi ako nakapag-aral. Huwag mong sasabihin sa Diyos yan. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako marunong magsalita sa pulpito. Huwag mong sasabihin sa Diyos yan. Hindi tinatanggap ng Diyos yan na ang sabi ng Diyos, ano bang meron ka? Lord, meron akong 3 damit. Makakapagtayo ka ng simbahan sa 1 damit lang. Pag minsan kailangan tanggalin ng Diyos yung talento mo.
para siyang makita sa iyo. Amen. Basta pag pinahayo ka ng Panginoon, nandun yung kasiguraduhan lang, sabi niya gano'n, magiging mabunga ka at magtatagumpay ka. Okay, so bibigyan ka niya ng ability. At ano yung panghuli? Isa pang A. Ito po yung mga suggestion sa akin. Ang isa, sabi ni Jomar, magbibigay ka ng accounting. No, accounting, sabi niya kanina, sumigaw siya. No? Nagtatalon-talon pa nga siya para sabihin sa akin na accounting bago siya kumanta. Accounting, sabi naman nung isa rito na maganda po ito, sabi niya magiging accountable ka. O tama, no? So tama. Tapos yung isa naman dito na palagay ko, mukhang mas gusto ko ata itong part na to, aarap ka sa Panginoon. No, sa mga kapangpangan, tama yan. Yung grammar na yan, no? Grammatically correct. Aarap ka sa Panginoon. At nag-uusap po kami ni Jomar, paano kung pumalya ka? Ito may sinabi sa Bible na dadaan ka sa apoy. Dadaan ka sa apoy. Naalala ko po yung isang part ng training namin nung unang panahon. Ito po. Pinagawa po sila ng isang bahay. Isang bahay-bahayan. Mga kasing laki lang nitong pulpito o kalahati o 1/4 nito. Ang gamit mo ay glue at saka sticks. Pwedeng tingting, pwedeng posporo, yung palito, o barbecue, o pwedeng barbecue stick, o kaya naman ay popsicle stick. Ngayon, hindi nila naintindihan po bakit ko pinagagawa. Pero sabi ko, sumunod kayo. Naggawa sila, ang isa sa pinakamagandang gawa nung nakita ko na pamangha ako kasi pwedeng ibenta. Very artistic at saka ang ganda. No? Nilagay nila sa illustration board, yung iba naman nilagay sa kartolina. At yung iba, nung nakita nila ganito pala, makikita ko po yung mga kabataan kung ano sabi kong gano'n ilayo mo yung posporo dyan kasi baka mamaya lumiyab yung bahay mo, masunog, tumawag tayo ng bumbero. Talagang dinidikit nila na yung glue, pinag-iisipan nila, tapos pinoporma nila. Ngayon, ito kapatid ang simbolo nito, yung bahay na yan, sinabi ko, yan ang ministry mo. Paano mong i-build? Paano mong gawin yung pinagagawa ng Diyos sa iyo? Alam niyo mga kapatid, nung natapos na, nakita ko yung mga bahay nila. Okay nga grabe. Bakit? May sala set pa sa loob yung iba di ba? May sala set, may tao pa. No, may lamesa pa, wala namang pagkain. Na kumbaga kung ano-anong mga style ang pinagagawa nila riyan. Pero ngayon ito na. May mga talagang hindi marunong gumawa. Pero alam niyo ba, nagtry pa rin sila. At nung andyan na po, pinasa na sa akin, nandun po yung panghihinayang ko na sa totoo lang, hinayang na hinayang yung puso ko. Bakit? Kasi yung mga bahay na ginawa nila na nagre-represent ng ministry nila, ito yung ministry ko. Ginagawa ko ang ministry ko. Lahat po yun, hahawakan ko sa kamay ko at itataob ko. Makikita natin kung matibay ang pagkakagawa mo sa ministry. At hindi po ako kontento doon sa nakataob na. Kasi ang ministry mo ay isa-shake. At kapag gumuho lahat yan, ibig sabihin, hindi matibay, kasalanan mo. Bakit nawasak yung ministry mo? At yun po, ang totoo, padadaanin po tayo sa apoy. At kailangan ang trabaho natin sa Panginoon ay manatili. It's up to you. Binigay ko sa iyo ang kapangyarihan, sabi ng Panginoon, ibinigay ko sa iyo ang anointing. Ngayon humayo ka. Iyoko po tayong lahat.
Yuyuko sa'yo kapangyarihan. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Sige, umawit lang tayo mga kapatid. Mag-altar calling tayo ngayon. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Malatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. One more time. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw kalakasan ko. Kaluwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Alam niyo po, yung ganitong pakiramdam na ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi lang naman para i-bless ka eh. Kasi ito po yung yung pakiramdam ng anointing eh. No? Masasabi mo nga na sa totoo lang kapag anointed ang isang service, kahit na anong pakanta mo eh. Madaling kumilos, madulas. Mabilis magsalita, hindi ka hirap. Hindi mabigat. Bakit? Kasi andun ang anointing. No? Hindi ka nakaasa din dun sa pinag-aralan mo. Minsan nga, babaguhin ng Diyos yung pinaghandaan mong sermon eh. Kasi yung gusto niya dapat matupad. Alam niyo mga kapatid, binababad ka ng Diyos sa anointing. Parang nilulubog ka niya doon sa tubig. Eh, hindi ka niya ina-anointan para maganda lang ang pakiramdam mo. Hihingi siya ng kapalit. Yung pangatlong A. Kasi haharap ka sa kanya. Ang pinakamaganda po na naggawin ng isang Kristiyano, which is, ito yung pinakatama. Pagkatapos mong iligtas ni Lord, paglilingkuran mo siya. Yung maglilingkod ka. Yung papayag ka na baguhin ng Diyos yung timetable mo. Hindi na ikaw masusunod kung hindi yung timetable na ng Panginoon. Yung 6 months mo, ibibigay mo sa Kanya. Yung 6 years mo, ibibigay mo sa Kanya. Tulad yung kay Pastora Eli. Dati 6 months lang, ngayon naging 6 years na. Papunta na yan sa mas mahabang panahon. Yung pwedeng pakialaman ng Diyos yung timetable mo, yung pwedeng baguhin ng Diyos yung schedule mo, yung mga plano mo sa buhay. At ang gagawin mo, andito ako Panginoon, maglilingkod ako. Tingin po kayo sa akin.
Alam niyo po, nung binigay ko yung buhay ko kay Lord, meron pong nag-prophesy sa akin. Nagpapagamit ako noon, sa totoo lang, ang unang-unang pinasukan ko ay kung saan ako kailangan. No? Usher, tagapunas ng bangko, tagalinis ng instrumento. Hindi naman ako nagsasalita nun. Yung pumunta sa pulpito, magsishare, wala. Always nasa likod lang. No? Tagasundo. At pag minsan, andun lang ang ministry ko. Hindi ko naman hinagad yung pupunta ka sa pulpito, takot na takot ako dito. Bakit? Sa lahat ng bagay po, kahit sa buong buhay ko, ayoko yung nagre-recite sa harapan ng school. Ng classroom. No? Hindi ko gusto yung nakikita sa harapan. Pero pagkatapos ko pong ma-born again, meron pong lumapit sa akin na nag-prophesy. At ito po, yung pastora po namin. No? Yung pastora namin ang nag-prophesy sa akin. Babae, siyempre, kaya nga pastora. Pero alam niyo po, nung kinausap niya ako, hindi ako naniniwala. Nangisip pa nga ako noon eh. Pero siyempre, hindi ko pinakita doon sa pastora. Pero nung sinabi niya sa akin yun, nakayuko akong ganyan, napangiti ako, pangisi na sabi ko, bula ang propeta. Hindi totoo si pastora. Hindi totoo yung sinasabi niya sa akin. Dahil sabi ko, hindi mangyayari ang kahit kailan. Yung prophecy niya sa akin. Baguhang Kristiyano pa lang ako, sabi ko parang baby Christian lang ako eh. Hindi po ako naniwala. Actually, hindi ko tinanggap. Pero alam niyo po, kahit hindi ko tinanggap, nangyari. Hindi naman kailangan tanggapin mo eh. Para baguhin mong isip ng Diyos eh. Kasi ang pinaka-great deceiver, ang pinaka-magaling mang-brainwash o mangsira sa plano ng Diyos, eh yung ikaw pa rin. Dahil ayaw mo. Ngayon, nung sinabi niya sa akin, nagbilang po ako ng, hindi naman kagad next year eh. Hindi naman kagad next year eh. Nagbilang po ng taon kasi may tinatawag na preparation time. Pero ang enrollment, magsisimula sa simula at saka kagagraduate pagkaraan ng ilang taon. At kailangan tanggapin mo ito. No? Kailangan mo pumunta sa school at mag-attend ka. Yung pangako na gagraduate ka ng diploma, saka pa yan. Hindi yan ngayon. Ang prophecy po ng pastor sa akin, one day, sabi niya, brother boy, tatayo ka sa harapan ng mga tao. Tatayo ka sa entablado. Yung stage, yun ang entablado eh. At magsasalita ka sa kanila. Tagalog yun. Hindi na niya kailangang Englishin o Tagalogin pa kasi Tagalog na. Doon sa loob ko sabi ko, hindi totoo yan. Pero alam niyo, nangyari. Nangyari. Kasi yung anointing, dadalhin ka niya doon. Basta sumunod ka lang. Eh ngayon, sinabi po ng Panginoon sa atin nung isang gabi, kagabi, na balikan mo kung saan mo iniwan yung anointing mo. Bakit? Hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa'yo. Kailangan mo magpatuloy. At habang inaawit po natin ito, may mga tao po na, alam mo, mag-worker ka eh. Alam mo, andun yung pagkatawag sa'yo na magpastor eh, kahit na hindi ka marunong magsalita eh. Pero bakit andun yung pakiramdam mo na gusto mong maglingkod? Gusto mong magpastor, pero nahihiya ka nga sa sarili mo eh. No, pero bakit nandun yung alam mo na tinawag ka? Na kahit sasabihin mong ganyan na hindi ako fit, hindi ako qualified, eh ikaw qualify ka ni Lord. Pag tinawag ka niya, ikaw qualify ka niya. Ngayon, ang gusto ko po, ito. Pero pagka humayo ka na, hindi mo na mararamdaman yung anointing. Yan po ang isang nakakapagtaka. Kaya nga maraming mga workers na masyadong asa, no, doon sa pakiramdam na lumalakad sila by feelings na, wala ng faith. Kasi dito, andito yung feelings na ang lakas ng anointing. Pero pagdating sa labas, by faith na. Madalas, wala na po yung feeling pagka dineploy ka na. Ito yung time ng feeling. Pero paglabas mo, by faith na. Kasi minsan hindi mo na maramdaman yung feeling. At alam mo lang, ang nagstay sa'yo, tinawag ako ng Panginoon. Ngayon, hihilingin ko po sa inyong lahat, no? Magpaalala lang ako, magmas na lang kayo.
Kung sa palagay mo ikaw ay tinawag ng Diyos, unang-una, huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Si Satanas, hindi siya ang great deceiver. Yung sarili mo, yung tinatanggihan mo na, yung isang bagay na alam mo. Dahil sa harap ng Diyos, mananagot ka. Tatawagin ko po yung mga tao, no? Hinihiling ko po yung mga pastor na pumunta na po kayo sa harapan. Kasi maglelehans kayo. May mga tao po na katulad po ng tradisyon na ginagawa natin. Alam mo, tinawag kang magpastor. Alam mo, tinawag kang maglingkod. Alam mo, sisirain ng Diyos ang time. Pero, maaring hindi pa ngayon, maaring next year pa. Hindi ko alam, hindi mo alam. Pero andun sa iyo yung anointing na una nang diniposito ng Diyos. At yun ang magagabay sa iyo na makarating doon sa pagkatawag sa iyo. Aawitan ka ng hallelujah. Hinihiling ko po kayo na huwag kayong matakot at kayong mahiya. Kailangang aminin natin, tanggapin natin ito. No? Sa kabila ng pandemic tayo, tatayo ka riyan at pupunta ka rito sa harapan. Andiyan ang pastor mo para patungan ka ng kamay. Kasi itong believers meeting ay anointing time ito. Hindi ka pinagheli ng Diyos o binabad sa anointing para lang maging maganda ang pakiramdam mo. Ito ay isang appointment o assignment. Ay sige po, hinihiling ko po dito po sa Zoom, sa Facebook, lapit po kayo sa harapan. Kung hindi man kayo ngayon tinawag pero alam mong tinawag ka, hinihiling ko po na lumapit ka sa harapan. No? Dahil kahit pandemic, hindi tumitigil ang Diyos sa pagtawag ng mga tao na maglilingkod sa Kanya. Sarili mo, kundi ang Panginoon ang paglilingkuran mo. Kahit dito sa Manila, hinihiling ko po dito kayo pumunta. Mga kapatid, aawitan ka ng hallelujah. Ang hirap noong kikilos ka, na magmi-ministry ka, na hindi ka na-anointan, hindi ka na patungan ng kamay. Kung alam mo na ikaw ay one day tatawagin ng Panginoon sa full-time o kaya part-time o kung saan time pa yan, maaaring hindi pa ngayon kasi nag-aaral ka pa o kung ano man. Pero alam mo, tinawag ka ng Panginoon, andun yung anointing sa iyo, yung appointment sa iyo, yung assignment sa iyo. Huwag kang mahiya. Kailangan mo mapatungan ang kamay. Hinihiling ko kayo na lumapit kayo sa harapan. Magpa-pray kayo doon sa pastor nyo. No? Yung susunod na batch, walang bagyo na makakapigil sa plano ng Diyos. Walang sakit na makakapigil sa plano ng Diyos. Minsan panahon ng gera, ang Diyos nag-a-anoint ng mga susunod na maglilingkod sa Kanya. Nagkakamatayan na yung paligid pero ang Diyos nagtatawag pa rin. Aawitan ka ng hallelujah. Sinasamba. Kung meron pa dito sa atin, dito sa Manila, magpalehans kayo. No? Huwag mong sabihin na sinasabi ko po ito sa lahat, no? Sa buong rema ito. Huwag mong sabihin na lumapit na ako last year. Lapit ka lang ng lapit. Attend ka lang ng attend. Kunin mo lang lahat ng mga sinasabi na binibigay ng Panginoon sa iyo hanggang mag-overflow ka.
hindi paglapit sa harapan ay pagtanggi. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. So, andun ang imbitasyon. No? Ang hindi paglapit sa harapan ay pagtanggi. Sasabihin natin minsan, alam naman ng Diyos ang puso ko, kaya nga pinapalapit kanya sa harapan. Dahil alam ng Diyos yung heart mo. Aawitan ka ng hallelujah. Sinasamba. Praise. Sa'yo. Sige po, sabihin natin, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Ang hindi paglapit sa harapan ay pagtanggi. Sinasamba. Itataas ang kamay, yuyuko Sa'yo. yuyuko sa'yo, Kapangyarihan. Awitan ka.
narito kami, nagpapakumbaba Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin Karintaran iyong mukha Sumasamo sa iyong pagkilom. At sa himig Na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Sige nga, minsan awitin natin, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, Sumasamba samba sa iisang hinahanap namin Karintaran ang iyong mukha Sumasamo sa iyong pagkilom. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumabaan ang kalangitan. Dakila ang iyong alay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong alay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong alay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Alay.
tila ang iyong alas. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ibaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Ibamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ibamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y lubusan. At sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Tila ang iyong alas. Okay po, excuse me. Attention po muna rito. Excuse me po mga pastor, attention po muna rito. Okay, stop muna po kayo sa prayer sa sandaling ito. No? Meron po akong nararamdaman dito na katulad po ni Pablo na sabi niya kay Ananias, ilehans mo si Ananias, si Pablo sabi niya kay Ananias. Ngayon sabi ni Ananias, ayoko. Persecutor yun eh. Ang laking problema ng simbahan dahil lang sa kanya. Pero sabi po ni Ananias, patungan mo siya ng kamay kasi ang laki ng hirap na dadaanan niya sa pagsunod sa akin. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kalaki ang hirap na dadaanan niya sa pagsunod niya sa akin. At maniwala kayo. Ayoko pong sana sabihin ito pero ito yung nararamdaman ko eh. May mga miyembro po tayo na dadaan dun sa hirap ng paglilingkod para lang ma-please nila si Lord. Gusto ba ng Diyos yun? Actually, hindi. Pero, hindi maiiwasan. Nalala ko po yung isang evangelist na kausap ni Benny Hino nang sabi niya, the Lord told me na kapag pumunta ako sa tribong ito, pinapapunta ako ng Diyos sa tribong ito, doon ako mamamatay. Tinanong po ni Benny Hinn, anong gagawin mo? Sabi niya, I will obey. Susunod ako kahit na doon ako mamatay. At alam niyo po ba, pagpunta niya ron, hindi na siya lumabas. Doon sa isang tribo na yon, sa isang jungle na yon, doon na siya namatay, pinatay na siya ron. Pero, alam niyo po ang ginawa ni Benny Hinn, yung pamilya po nitong evangelist na to, si Benny Hinn na ang nag-alaga. Si Benny Hinn na ang nag-support. Hindi binawal ni Benny Hinn itong evangelist na to. At mga pastor, kung meron kayong nasisense dyan sa mga miyembro nyo na dadaan sa ganyan, balikan yung ilehans. Balikan nyo. Kung andun yung pakiramdam na malaki, mahirap ang dadaanan ng kapatid na ito sa pagsunod niya sa Panginoon. Huwag kang mag-alala, yung anointing, yun pa rin ang dahilan bakit siya magtatagumpay. Yung nga lang, ang dami niyang hirap na dadaanan, pero magtatagumpay pa rin siya. Kasi walang plano po ang Diyos sa atin na pumalya. Mga pastor, balikan niyo po. Ilehans niyo ulit. Dito po sa Maynila, meron po ako na-sense na ganyan, pero nakita ko po yung tagumpay na ngayon. Nakikita ko na yung tagumpay. At kung dyan sa inyo ay meron, balikan niyo po. Ilehans niyo ulit. Habang inaawit natin ito. No? Minsan, kapag malakas ang anointing, kasi mas mahirap ang dadaanan mo. Pero, provided ang anointing. Para matagumpay mo, mapagdaanan yan. Gaano man kahirap yan.
Sige po, habang inaawit natin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Nahanap namin Balikan ang iyong mga sumasamo sa iyong Panginoon at sa himig na hain tanging dalangin kami katakutin. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, balikan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon at sa himig na hain tanging dalangin iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, balikan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon at sa himig na hain tanging dalangin kami katakutin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y
po, so praise the Lord. Okay po, mag-settle down na po tayo. At mamayang gabi, yung last night natin, no, altar calling tayo ulit. Pwede ko pa makita yung Batangas dito? Pwede bang paki-set na? Makita ko sa Zoom yung Batangas. Gusto ko po sanang makita yung Batangas. Saan dyan? Pwede ko bang makita sa kung saan yung Batangas? Sige po, mag-settle down na tayo. Batangas. Karen, nasan ka? Pwede po makita kita sa camera, Karen? Karen, ng Batangas, pwede bang makita kita rin sa camera? Pwede bang pumunta ka doon sa may angulo na kita yung camera? Kita ka sa camera? Si Karen. Aawitan ka. Asan ba si Karen? Pwedeng mag-appear ka, Karen, dyan sa, sa camera. Punta ka sa harapan ng mga tao. Parang hindi ata nila naririnig, no? May way ba para marinig nila itong sinasabi ko? Karen, pwede bang pumunta ka sa ayan? Naririnig mo ba ako, Karen? Naririnig niyo ba ako rin sa Batangas? Taas kayo ng kamay kung naririnig niyo. Hindi ko naman kailangan sila marinig. Ako yung kailangan nilang marinig. Naririnig mo ba ako, Karen, diyan sa so, very late, Tawagin mo nga si JR dyan. Pag-pray mo nga si JR. Si JR, si Manalo. JR ba? Basta si Manalo. Geraldo ba ang pangalan nito? Ha? Nasaan ba sila? Nasa Zoom? Nasa Facebook? Ay, okay. O Karen, kung dahil delay tayo rito, paki-pray mo nga si JR. Pakisabi okay na ba? Tawagan mo na nga lang si Karen. Hindi, tawagan mo kakausapin ko. Aawitan ka ng hallelujah. Aawitan ka. Nung isang araw ko pa kasi nakita si JR, nawa ay magkatotoo. Depende kay JR yan. Awitan ka ng hallelujah. Tawagan mo na lang.
Sige po, mag-close tayo, no? Ang hirap po nung ganito na pinifit natin yung schedule, pero kailangan po mabante yung programa natin. Sige po, umawit tayo. Kapangyarihan. Okay, one more time. Aawit. Aawitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aming kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Sa iyo, Lord, ang papuri sa lahat-lahat. Salamat, Panginoon, sa pagbisita mo sa amin. At patuloy kaming umaasa na hanggang mamayang gabi. At hayaan mo, Panginoon, hanggang sa buong linggong ito, maramdaman pa rin namin maglinger yung anointing na hindi mo ipinagdamot sa amin. Panginoon, tinatanggap namin yung appointment mo. Tinatanggap ng aming simbahan, ng aming organisasyon, ng aming mga kapatiran. Kami po na magkakapatid sa Panginoon. Tinatanggap namin ang appointment na ibinibigay mo. Salamat, Panginoon, sa abilidad dahil one day, ipagsusulit namin ito sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po, minsan pa, tingin po kayo rito. Bakit natin ipagbibigay sulit ang anointing na ito na natanggap natin sa Panginoon? Bakit? Meron bang magbibigay sulit kapag ang isang candy nawala? Ewan ko po sa inyo, mapagparaya ako eh. Kung may isang candy riyan na nawala, hindi ko nahanapin. At hindi ko po ipabibilanggo yung tao kung sino man ang kumuha niya. Candy lang yan. Bakit? Hindi naman ganun kahalaga eh. No, kung mawala man sabihin natin yung isang 25 sa akin, no, hindi po ako magwawala. Hindi po ako magbibigay ng parusa na patalunin sa fourth floor yung tao. Pero bakit kaya ipagbibigay sulit natin ang mga kaluluwa? Kasi mahalaga. Gaano kahalaga ang kaluluwa? Kailangan bumaba ni Jesus at ialay niya ang buhay niya para sa kanila. Ganong kahalaga ang mga taong ito. Kaya nga tayo ay magbibigay sulit pagdating ng panahon. Pero wag po yung takot ang dahilan at wag yung pagpapala ang dahilan bakit tayo susunod, kundi dahilan sa mahal natin yung nagligtas sa atin at nagtiwala sa atin. Yun ang tamang attitude dito. Ay, okay po. Ngayon po yung last na ng divided seminar, no? Tapusin niyo po ngayon. Hingi po ako sa inyo ng maliit na papel na yung feedback katulad po ng palagi nating ginagawa at ibibigay niyo po sa pastor yan at kukunin ko po yan pagka nagkita-kita tayo. No? Ay, okay, Pastora Josie, ibinibigay ko po sa iyo. Hello po. Ayan. So, sige po, pwede na po tayong pumunta sa mga grupo po natin. Tapos, balik po tayo ng 5 o'clock para po sa evening service natin. Magandang hapon po sa ating lahat.